isaligpuan ninyo ang inyong dala nga mga Dios nga langyaw. No? Hinluin ninyo ang inyong kaugalingon o pagsulob kamo limpyong mga biste. Verse 3, mamalhin kita ngadto sa Bethel ug maghimo ako didtong halaran alang sa Dios nga mitabang kanako sa dihang nagkalisod-lisod ako ug naguban kanako bisan diin ako. So kaning sa verse 3 nga, mamalhin kita dito sa Bethel. Grabe ka. Para sa ako pa nga. As in, Lord, karon yun mo gihatag sa ako. Mamalhin kita ngadto sa Bethel ug maghimo ako dito halaran alang sa Dios. Alang sa Dios nga mitabang kanako sa dihang nagkalisod-lisod ako ug naguban kanako bisan diin ako. No, grabe. Paghatag sa Lord sa ako na word kay kanang dili na ko ma-explain ang ako ang gibati ba na kanang kabalo jud ko nga mao gid ni ang lugar nga gihatag sa Ginoo sa ato. Kaning sa word pa lang dan nga mamalhin kita. Nga kayo jud ko grabe ka literal imong word sa ako Lord no nga. Kabalo ko nga para ni sa ato ang tanan. Mamalhin kita ngadto sa Bethel. So para sa ako personally, ako ni siya karon nga gi-consider na mao ni siya ang ako ang Bethel. No? So mag-unsa man ta sa Bethel, ingon si Jacob, maghimo ako dito halaran alang sa Dios. No? Sa English pa, ingon siya dinhi, kay medyo para mas all the more nato maklaro. Medyo wala dai ko English, wait lang ha. Basahon nato, basahon nato sa English. Ana dira. So ano siya? Go up to Bethel and settle there and be... Ano sa man ang verse 3 ana? Then come, let's go up to Bethel, where I will build an altar to God, who answered me in the day of my distress, and who has been with me wherever I have gone. So, as a church pa, nakaingon ko na, kanang, Lord, wala man yun nalilong sa tanan no nga, nagkalisod-lisod man jud ta, nagkalisod-lisod man yun ta as a church. Pero, makaingon ba mo, gipasagdaan ta sa Ginoo? Wala. Muna nga, grabe siya kaklaro ba na, sa Dios nga, nagtabang ka na ako, sa dihang nagkalisod-lisod ako. So, I believe nga, kaning bago nato nga place, kaning Alimars is, pwede nato ni siya makonsider na mao ni siya ang ato ang Bethel. So, sa atong pagbalhin dinhi, we will build an altar. Unsa man nga altar ang atong i-build diri? No, I do believe dito sa Ultra, daghan kay tang ipang-build ng mga altar dito. And nasayod ko nga, dili po na siya malimitahan na pag-abot nato diri, mas all the more ma-build po na siya mga ingon ana na nga mga altar. Example, ang atong altar of worship. Atong altar of worship dira sa Ginoo. Ang altar sa atong ang prayer. No, in this place, pwede ba na himuon natong goal as a church or as an individual, as a servant sa Ginoo na diri na place, because this is another level naman pud na place na gihatag sa Lord sa ato pwede ba na magkaroon sa tao commitment na this time Lord mag-offer pod ko og another level dira sa imuha. No, diri sa Bethel mag-offer pod ko og another level. Level nga wala pa nimo nabuhat before. No, sa matong yes, daghan history sa previous nato nga place, pero unsa man ang pwede pa nimo ma-offer sa Lord na wala pa nimo na buhat no before. Another level of how you praise and worship your God. No, another level of prayer, no? Di ba sa tanan nga nag-appeal sa don't watch prayer o sa fasting, ginabalik-balik yun sa ato ginatagod-tagod yun kung paunsa nga ang ato ang prayer mahimong mighty prevailing prayer. Isa-isa yun na siya kada adlaw, ginapasabot yun na sa ato Pwede ba in this Bethel, so in this place, another level na po of prayer ang atong ma-offer sa Ginoo. Another level of service for the Lord.
No? Maigsoon ang ato ang pagserbisyo sa Ginoo. Nagmatter kita sa Lord. And nagmatter po na siya sa ato ang kasing-kasing. No? Kay whether we like it or not, na ay mga tao na nagmatter lang sa posisyon. But you know what? Bisan pag tig-arrange lang kaupang ko, nakita sa Ginoo ang imong service. Nakita sa Ginoo ang imong kasing-kasing. No, nakita sa Ginoo bisan nang mower lang ka dito ganina, nang kakwat ka sa mga kahoy ug sabay mong gibuhat ganina, nakita sa Ginoo ang imong service. O our heart in serving the Lord matters. Nakita ko sa Ginoo ang ato ang mga motibo. So in this Bethel, we will build another level of anointing as individual, as a team, as a church. No? Kabalo ko na lahi na po nga level of anointing ang ihatag sa Ginoo sa ato. Another level of faith. No? Kung unsa man to pagtuo na ater na nimo sa Ginoo sa previous nato nga place, this time another level. I-challenge imong self. And of course, another level of answered prayer. So, I am looking forward na sa ato ang pag-sugod sa bagong nga place, daghan ang i-answer nga prayer ang Lord. Samot pa karon nga nata sa ato ang prayer and fasting. Kabalo ko nga each and every one na ay lahi-lahi na mga mulo dira sa Lord. Kabalo ko nga another level po nga answer ang ihatag sa Lord sa ato. Amen. So kung atong makita dira si Jacob sa dihang ni-obey siya, ingon pa ang Biblia, gipanalangin siya sa Ginoo. So diha sa Bethel, diha nidaghan ang diha gi-change ang iyang name from Jacob to Israel. Diba? Diha sa Bethel, diha gi-expand sa Lord ang iyang banay. Diha pa siya nakaanak atong 12 tribes. So diha gihatagan sa Lord siya og mga positions, mga kahayupan. Ingon pa gani diri sa verse 11. Nagpakita otro ang Lord sa iya ug niingon, I am God all-powerful and I give you this blessing. Have many children and grow into a great nation, and other nations and other kings will come out of you. Laliman ka ana nga ang mga kings daw nagikan dira sa imuhang banay. And I gave Abraham and Isaac some special land. Now I give the land to you and to all your people who will live after me. So diri sa dihang ni-obey si Jacob, diha siya ipanalanginan sa Ginoo. And of course, diha gi-enlarge sa Lord ang iyang territory. Amen? So, miaging Domingo, naghisgot about sa enlargement. No? Kabalo ko na dinhi nga territory na ay expansion, na ay enlargement na mahitabo. Kaya ni-obey man ta sa Lord na mabalhin ta diri sa Bethel. Amen? So, my prayer for everyone na naakaroon nga gabi nga padayon nato nga mahinagbo ang Ginoo diri sa Bethel. No? Padayon nato nga mahinagbo ang Ginoo diri sa Bethel, personally, as a team, as a church. Maghimo ta og altar diri o maghimo ta og another level. Unsa man imong gi-desire nga another level nimo para sa Ginoo karon nga kagabion. Praise the Lord. So let us all stand together ato ang i-invite ang presence sa balang Espiritu Santo sa ato ang taliwala karon nga kagabion. Dahil na akong i-declare tonight na wala dyan tayo mabuhat kung wala ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Yes, ingon pa sa topic nato kanina sa Don't Watch. It is the Holy Spirit na mao'y nag-uban-uban sa ato, nagpa-remind sa ato. So, deserve lang yun sa Holy Spirit na i-welcome siya sa ato ang taliwala karon nga kagabion. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory to you. Glory,
Glory to you, Holy Spirit. Glory to you, Jesus. Glory to you, Almighty Father. We welcome you in this place. Oh, as we welcome you tonight, we humble down ourselves before you. Tabanin ni Hiloy ang mga kasing-kasing Holy Spirit. Kung naman kayo nakita nga dili mao or dili kaaya-aya sa amo ang mga kasing-kasing before we worship you tonight, we ask your precious blood to cleanse each one of us and make us worthy na mag-utter sa imo ang mga pagdayo ug pagsimba karang nakaganayon. Make us worthy na mag-build ang altar there is a Bethel. Make us worthy na halaran ka sa amo ang another level na pagdayo ug pagsimba dira sa imo. Holy Spirit of the living God, you are welcome in this place. You are welcome in our hearts. You are welcome in our lives. You are welcome. You are welcome, Holy Spirit of the living God. Oh, we honor you. We lift you. We honor you. We bless you. We glorify you. Oh, we glorify you, Holy Spirit of the living God. We magnify you. Come on, let us utter praises unto the Lord, unto the Holy Spirit who is being with us. Na wala tagibiyaan sa mga panahon niya nagkalisod-lisod ta, sa mga panahon niya na kinahanglan ta. Oh, after a word of praise, a word of thanksgiving. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Lord, tonight we command our soul na simbahan ka. We command our soul na dahigon ka, halaran ka sa mga pagdayo
the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere.
Hinahambol na ang among mata ko sa ako. Wala ni diri karon kung wala ni mo gitawag, O God. And it is only by your grace, Lord. It is only by your grace, Ginoo, na makaduol ni sa imong presensya. Among mga pag-ampo, Lord, na every time, O God, na naay magtipok ani nga dapit. Ang imo lang yung presensya, Ginoo, ang mapataas, kung ma-welcome, O God. Kumahan kita ganun. At ang po ang atong panimbaho ng mga tao. Let us continue to welcome the presence of the Holy Spirit. Na maugi makiguban ka nato. I-pray ang pulong sa Ginoo. I-pray ang tibuok nga panimbaho ng mga magdala sa pulong, Pastor Maymay, ang music team, ang tanan na manindog, kitang tanan na mag-work as a team ng mga adlaw. Let us lift it all to God in prayers. Yes, Lord, tonight, O God, we continue to humble down ourselves before you. Among gisalig kanimo, Lord, ang kalimbaho ng mga adlaw. You continue to bless, Lord, your servant na imong pagagamiton. Salamat, Ginoo, sa pulong, O God, na imong ipa-share sa imong mga katawhan ng mga adlaw, Ginoo. Salamat sa double portion of anointing, O God, na imong ipiyan sa iya, Ginoo, yung wisdom, the knowledge, na ikan namin sa iyo. Ang tanan, Lord, na mabungat sa iyang baba, na ikan ng dira kanino, Ginoo. Salamat daan sa very timely na message, O God, na imong i-prepare para sa imong mga katawhan o mga adlaw through your servant, O God. Thank you, Lord, even sa music team. We continue to, Lord, lift up everyone, Ginoo, na manindog o na mag-lead sa praise and worship. Even ang mga instrumentalists, O God, even ang mga backups. Lord, salamat, Ginoo, na kung mga adlaw, O God, ikaw lang ang makita sa mga kinabuhi. Wala nila yung gusto nga ipataas, kundi ikaw lang, Ginoo. As we praise you, as we worship you, makita sa mga, O God, kung unsa ka kamaayo sa mga kinabuhi, Ginoo. Lord God, even ang imong mga katawhan, ang imong pagdadala
dapat piniyog mga adlaw. Thank you sa protection. Sa ilaha pa lang ang pagbiyahe. Salamat nga karon pa lang daan nga gabi, O God. Kung naamay nagduha-duha, Ginoo, sa pag-anhi o mga adlaw, we cancel that, Lord, ka na huna-huna sa pagduha-duha, Ginoo. Kasi nga maduha-duhaon. Karon nga gabi, O God. And og mga adlaw, thank you, Lord, na ang mga katawhan ng mga uhaw sa imong pulong, sa imong presensya, imong pagadalong hindi nga dapat, O God. As we consider, Lord, na this is our Bethel, we will build an altar diri, Lord, na dapat para sa imong Ginoo. And salamat kaayo, God, na dili man nimo pasagdaan throughout even sa among after, Lord, sa service, sa mga paghisgutan. Lord God, thank you na dili man nimo biyaan ang pasagdaan, O God. Karon nga gabi, Lord, padayon na mong lift up sa imong Ginoo ang mga nabilin nga oras sa mga pag-practice. Salamat sa strength, salamat sa kadasig, salamat sa joy, Ginoo, nga padayon nimo nga gibutang sa among kasing-kasing kanang malipayon, Lord, na nagpagamit dira sa imong O God. Thank you, Lord. We continue to bless you in this place. We continue to honor your name in this place, O God. We glorify you, we magnify you. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Level of everything, there is a new place na gibahinan nato. So definitely, mo ani kita ani nga place oftentimes. So dili lang kay Sabado o Domingo. After the prayer and fasting, pursue gihapon nato ang atong prayer meeting every Wednesday. So let's create diha sa atong prayer meeting, diha na mo babad sa mga pag-angko. It's my prayer that this year is kanang dili lang ako ani tag Wednesday. It doesn't matter kung pila lang ang kaani. We desire for more, but ang atong pag-spend time diri every Wednesday is kanang quality ba ang pag-spend time. Dili lang basta-basta mga praise and worship ta. Kung pwede ang Wednesday is mura mo siya soaking ng dating. Mo soak kita sa presence ni Lord sa prayer, no, sa prayer. This is a prayer meeting, so